Review of Hanfi Russian M62 diesel-electric locomotive in 187th scale. Okay, so hello guys! Welcome na naman sa ating small video kung saan mag-unbox tayo at mini-review ng mga nakuha nating train items. And at this point, ang ating ire-review ay itong Hanfi. Ayan, basa naman natin. Hanfi, bagong powertrain model o train model mula sa Hanfi brand. And as usual, hindi ko pa rin nasa-search ang company ng Hanfi, kung saan ito, ano bang talagang ano nila, forte. But then itong Hanfi item ay nabili ko sa Shopee. So as usual, mas mura siya kumpara sa ibang leading brand. So re-review natin kung ano ba meron. Ang imo-model talaga natin ngayon ay yung Russian M62 engine. So ito siya. Number 96400, yun yung model number niya as item ng Hanfi. Pero siya ay mismong Russian M62. Now, nang binuksan natin yung kahon, nakita natin na meron siyang free rails, sectional tracks. Now, ito ay hindi natin parang complement ito ng Hanfi siguro dito, dinagdag nila. Nakakahinay lang kasi yung una kong bili na Hanfi na train, walang ganitong free na railroad tracks. So, konting info about this. Ito ay nickel silver na tracks. Ibig sabihin maganda conduction ito, less maintenance. Yun nga lang, hindi siya katulad nung ibang nickel silver. Mas silver siya versus yellowish at brownish ang kanyang railroad ties. So, at may kasama pa rin siyang mga joiners na. Kasi iba pag binibili mo walang mga joiners. Ayan. Okay, so dahil libre ito model number niya, 66600AB. Ito ang gagamitin natin na base para sa ating train model. Yan. So, lalabas na natin yung train model natin in a few. And, ito na yung train model natin, ang Russian M62. So, nag-research ako ng ilang bagay tungkol dito sa mismong livery na to. Wala akong gano'ng makita maliban sa isang posting ng Rocco na gumawa sila, Rocco brand ng Austria, gumawa sila ng model nito, pero the item no longer exists. Ibig sabihin matagal na nilang phase out to. So parang itong livery na to o paint scheme ay nagbibiyahe hanggang Poland, parang gano'n. So hindi ko talaga makita siya, pero nung nag-research ako ng mga M62 na engine, ang dami niyang paint scheme. Ito lang talaga hindi ko makita yung eksaktong ito. Now, ano ba yung road name niya? Hindi ko siya talagang alam kung ano ito, kung ito'y private ng Russian State Railway. At syempre ayaw niya kapag kailangan ayaw niya mag-macro. Yan siya. HF MX. Tapos hindi naman tayo marunong magbasa ng Russian letters. And then tingin ko dinagdag lang to ng Hanfi yung powertrain na naman, kahit wala talagang powertrain yan. Okay? So una muna nating re-reviewin ay yung mga lower parts ng engine. Okay. So una, yung coupler niya, tulad dun sa una, nalalakihan ako dun sa mismong coupler niya. Pero ang maganda kasi, yung coupler nito ay hindi siya fix. Ibig sabihin, may coupler socket siya. Ganito yun. Tinanggal ko na yung sa kabila kanina. Ito yung tinatawag na coupler socket. Yan. Tapos ito yung pinagtanggalan ko tinanggal ko na coupler. So ito yung coupler, ito yung socket, ito yung plug. So yan yung tinatawag na NEM plug. NEM coupler socket. So, ayan. Nalalakayan kasi ako dito. So,
obsolete na natin to. Pati yung kabila tatanggalin ko kasi papalitan ko yun ng mas maikling coupler, baka Marklin. Meron pa ako natira dyan. Tapos, yung snow plow. Ito yung plow niya, yung brown. Very essential na siya ay wide yung butas niya kasi for swinging ng ng coupler socket. Pero sa prototype, hindi yan ganyan. Solid yan. Wala yung butas. Okay? And then, yung tracks. Yes. Yung nakita ko kasi sa Roku, mas maganda yung details. Pero ito, okay na rin para sa akin. Hindi naman kailangan sobrang kasi again, at the end of the day, laruan lang siya. Pero ang isang something na napansin ko, yung mga yung mga points, yung contacts niya for electrical pickup, masyadong visible yung mga yung mga brass strip. So, speaking ng pickup, all wheels drive and all wheels pick up. Ibig sabihin, lahat ito gumugulong, lahat ito nagpi-pick up ng kuryente. And ang isa nakakatawa dito guys, isa sa mga gusto ko sa mga European engine na ito features, wala siyang traction tire. Again, yung traction tire, yun ay nakakapagpadagdag ng hatak o ng force pag hihila ng mga mas mahahabang bagon, alam nyo na, para merong force, dagdag force. Okay, so yan, 6-wheel drive, 6-wheel pickup. And then yung kanyang coupler socket, hindi katulad nung nauna natin na French engine, naka-build siya. Hindi siya yung katulad nung una na may spring. Kaya siguro nagawa nila na mas maikli yung socket. Kasi di ba yung sa kabila, halos kapantay na nung buffer yung yung haba nung coupler socket. Okay. Next. So, ayan, merong konting moldings dito. Okay naman siya. Ayan. Alright. Okay. Next ay pupunta naman tayo dito sa buffers. So, buffers, mukha naman siyang natatanggal. Ito, hindi ko pa tinitingnan yung manual. So, mukhang ina-assemble din tong plow. So, hindi ko pa alam kung paano. And then, punta tayo sa lightings. Actually, guys, tinry ko na to na patakbuhin kanina. And ang nakakatuwa, yung tatlong headlight niya, yan, 1, 2, 3, lahat sila ay umiilaw. So, bi-directional light, itong trend na to, ibig sabihin, pag papunta dito, bukas yan, yung mga ilaw na yan, at yung sa kabilang side, dito, ay not working. Pero pag itong side naman ito, ang pa-forward, lahat yan ay working, yung kabila naman ang hindi. So, bi-directional light siya, maganda. Okay, next na titingnan natin dito is yung medyo obvious na interior. Mas kita siya kumpara dun sa French engine, kaya nakakatuwa. Hindi nga lang, hindi ko pa alam kung paano siya buksan. At dito sa underbody, walang ganon details, walang brand, at wala rin ako nakikitang tornilyo. So, in the near future, tsaka ako na lang po problemahin kung paano siya lagyan ng tao kasi visible. Maganda siyang lagyan ng driver. Okay, pagdating naman sa mga decals, yan, kita naman yung mga, di ba? Yan, yung numbers nila. I should say, malinis yung mga decals nila. Magaganda. Di ba? Parang itong Russian, ganyan. Maganda siya. Though, hindi lang talaga natin, hindi ako familiar magbasa ng Russian. Sorry na. Ayan, yung mga numberings niya is magaganda. Okay, but then, kung maganda yung numbering niya, yung kanyang mismong mga paint job ay hindi ganun ka pulido. Tulad nitong vent na to. Yan, kita nyo, medyo lampas-lampasan, hindi pantay. Also, dun sa ilang part ng mga ayun, nakita nyo. Ito, yan. Yan. So, tapos, ayun, meron mga hindi pantay-pantay na blue. But then, minimal lang yan. Para sa akin, para sa akin, minimal lang yan. Pag tumatakbo naman yan at hindi na yan obvious. Pati sa kabila, medyo ganun din yung gawa. Ayan, so, hindi, mas maganda dito. Pero yung upper part ay ganun. Okay, so next naman natin titingnan ay itong shell. So, so far I can say maganda yung pagkakamolde ng shell kasi hindi naman siya ganung mababaw. So, talagang naka-emboss yung mga dapat makita para sa akin na okay na yan. Yun nga lang, syempre maganda kung halimbawa ilang mga parts tulad nitong grab irons ay separately applied kaso molded din siya.
Kaso nakakatuwa na part nito, itong orange na to, red-orange na to, pati itong walkway na to, no, hindi siya see-through. Separately applied sila. Hindi ko sure, pero tinitingnan ko sa mga prototype kung para saan to, kung ito ba yung ano niya, parang grab iron railings, kasi masyado mataba, pero parang hindi naman. At ganyan din talaga siyang kalapad sa totoo. So, pwede ko sabihin na prototypical itong red-orange na to. Tapos yun nga yung walkway. Sa ibang prototype nitong engine na to, wala na yung walkway. Okay, so shell is okay. Kakatuwa siya. And just to emphasize, itong shell ay buo siya hanggang bubong. So painted siya. Tapos tinitingnan ko kanina, meron ding may mga lumalampas na may lumalampas na paint din papuntang roofing na hindi ko alam kung gray o blue. Ayan. Pero hayaan na, okay lang yan. Now, roof detailing. Maganda para sa akin kasi tulad nga sabi ko, hindi mabababaw yung kanya molde tulad nung sa French engine tong gawa ng Hanfi. Kasi emboss, maganda yung mga vents. Ayan. Tapos yan, may horn, dalawang horn. By the way guys, ito pala ay diesel electric ha. And also nalimutan ko, meron siyang walkway. Tapos may details yung walkway niya sa loob, may interior. Kaso akala ko yung may gap siya na at least 3 or 4 millimeters. Kasi kung mabubuksan ko to, gusto ko sana lagyan ng tao. Kaso talagang nakadikit lang yung yung interior nitong walkway sa bintana. So for visual purposes lang siya. And then balik tayo sa roof detailings. Yung kanyang engine fan, electric fan, okay. Hindi siya, yung blade makikita natin, hindi siya ganong naka-incline, pero siguro baka sa totoong buhay ganyan siya, para naka-flat. Tas see-through, which is maganda. Ito, tingin ko exhaust ito, natatanggal to Teka. So yan, tatanggal siya. Not much dito, pero yan na siya. And then vent, screen, latches, and so yan. Okay, bigyan ko nga pala kayo ng ng konting info bakit merong ring light, merong puting ring yung buffer nito. Well, hindi ko sure kung pareho lang din ang purpose, pero kasi dati nung World War II daw, pero hindi naman World War II na train ito, yung mga ring ng buffer kasi para hindi maging visible yung tren sa gabi, hindi sa makagamit ng headlight. So basta pag madilim, ginagamit yung mga yan, yung mga circle, white circle na yan, para alam niyo na mas visible sila. Ayun. Alright, so ayan, kung mapansin nyo, pinalitan ko na nga pala ito ng Marklin style coupler para mas maikli. Yan. Pero sa iba naman, kung hindi naman kayo sensitive yan, okay lang. Wala naman problema dun sa coupler na pinagpalitan ko. Gusto ko lang kasi mas maikli. And I prefer Marklin coupler yung ganito kasi mas universal to kumpara dun sa Profi ng Fleischmann. No hate, maganda rin ang may kanya-kanyang advantage ang gamit ng mga couplers. Ang Fleischmann, pag inangat mo, tanggal na. Ito, kailangan pa nung tinatawag kong kutsara. Meron siyang exclusive na kutsara para ma-decouple or ma-uncouple yung mga couplers nito. Alright, so far nag-decide ako na ito ang unahan, yung sa shell. Nga pala, nalimutan ko, magkaiba yung side nila. Yung isang side ng shell ay nandito yung pintuan, tapos doon sa medyo bandang gitna, and then yung isang side ng shell, pareho sila ay nandito sa bawat edge. Ito yung ginamit ko na unahan. Ito na yung pinag-decisionan ko na unahan kasi sa halos lahat na nakikita ko na picture ng prototype, puro ito yung part na unahan, na forward. So wala naman masamang gayahin. Kung magkakaroon kayo nito, bahala kayo. Pwedeng yung kabila yung gamitin yung unahan. Then, so far so good. Yun lang naman ang aking review dito sa Russian M62 diesel electric engine. So, ito nga pala ay manufacture according from 1964 to 1965. So, medyo vintage din siya na engine. Hindi siya yung mga modern talaga. Pero, yung mga 1950s na o 60s na engine, alam ko sila yung pumalit sa mga steam. So, but then anyway, yun lang, not much of the history, but just the model. I think sa Hanfi, kung ikaw ay budget modeler, walang problema.
okay ang detailings niya. And yun, thanks for watching my video. Enjoy nyo na lang yung small video clips tsaka mga ilang slide pictures after this. Thank you and have a great day. So